Ano po ang komento ninyo dahil napirmahan po ni Pangulong Bongbong Marcos yung pambansang pondo sa susunod na taon? Inaasahan po ba ninyo na sana ay nagkaroon ng mga veto doon sa inyo pong mga points na ipinunto bago po ang signing ng budget? Ah, ang budget kasi sa akong tanawa, sa aking paningin po ay depektibo in the sense na ang approve ng Kongreso na total budget amount. Kasi ako kasi sa total ako nakatingin eh. Sinasama ko yung unprogrammed appropriations. So ang total budget amount ay 450 billion pesos na mas mataas. Ang inapprove ng Kongreso mas mataas sa pre-propose ng executive or ng presidente. Bawal yun. Sa mata ko, bawal yun sa, according to the Constitution, the President presents the budget and Congress may approve the budget and even may reduce the budget, but it cannot increase the budget as requested by the President for the operations of the government. Kasi nasa presidential system tayo eh. So ang pinakasikat na politiko sa buong Pilipinas ang presidente kasi nga presidential system nga tayo eh. Yun na nga. So si presidente ang ina-assume na siya ang alam niya kung paano gumagalaw ang buong gobyerno kaya gumagawa siya ng estimate. Okay, ito lamang po ang maximum na halaga na kailangan ko para mag-operate ang gobyerno. Tapos sasabihin ng Congress, hindi, dagdagan pa namin yan ng 450 billion pesos. Bawal na po yun. Pagmamalabis ba yun na maituturing senator? Lalo pa, di ba dapat na sa spending plan nga ng pamahalaan, di ba dapat itemized, Sen? Correct. Exception na lamang po itong yung nabanggit po ninyo. At ang general rule na talaga ngayon, pinagsisikapan na talaga na itemize. Pero sa totoo na buhay, kasi kahit tayo na mag-budgeting tayo sa bahay natin, sa household level, sometimes meron tayong tinatawag na contingency fund na hindi na natin yan ma-itemize. Yan na yung pinaka-specific na description ng gastos mo. Yan, contingency fund. Meron pa rin mga tinatawag na lump sum sa budget, pero sinisikap na ng Kongreso na iwasan yung ganyang klaseng pagla-lump sum. So ina-itemize. So pati naman yung unprogrammed appropriations, itemize po yan, nakalinya din po yan. Except that ang aking position is merong very specific na nakasulat sa Constitution eh. So maski na disagree ang mga mga mambabatas, hindi agree, hindi kami isang-ayon sa nakasulat sa Constitution, wala kaming magawa kasi di naman batas yung Constitution na pwede namin i-amend. So kailangan i-amend yan ng taong bayan. So kung meron nakasulat sa Constitution na hindi sang-ayon ng mga mambabatas, wala kaming choice kundi sundin pa rin ang Constitution. O ano yung sinasabi ko na nakasulat sa Constitution? Ulitin ko, ang sabi sa Constitution, ang presidente ang magsasabi kung magkano ang kailangan niya sa pagpapatakbo ng gobyerno. At ang Kongreso pwede itong i-approve, pwede itong bawasan, pero hindi pwede itong dagdagan. Anong ginawa ng Kongreso ngayon? Yung suma total na hiningi ng presidente ay dinagdagan ng Kongreso ng 450 billion pesos. Ganyan kasimple ang aking argument. Bawal yan. Sen, bago ko lang ibigay ang bola kay partner Admar, yung program funds, pwede yung gamitin, Sen, sa kahit anong programa sa pamahalaan, projects, programs, discretion ng presidente. Ang discretion ng presidente would be yung contingent fund. Kasi yun yung isa sa mga lump sum na nababanggit ko. Pero ano yon, programmed yon, programmed appropriation yan. Okay lang yon, napasok ngayon yun sa suma total na 5.768 trillion pesos. Okay yun, nakasama dun yun. Pero merong unprogrammed appropriations na ang hiningi ng presidente ay 281 billion pesos ang kanyang hiningi. Ano ang binigay ng Kongreso?
730 billion pesos. So, tinaasan ng Kongreso yung hiningi ng Presidente. Pero pagdating sa unprogrammed, Admar MJ, pagdating sa unprogrammed, sinikap din naman na maging itemized yan. Itemized din po yan. Hindi po lump sum yan, itemized. Ang aking issue lang, ang issue ko ay hindi dahil sa lump sum ito. Dahil ang issue ko ay hindi dahil sa hindi ito itemized. Ang issue ko ay tinaasan ng Kongreso by 450 billion pesos yung hiningi ng Presidente. Oh, bawal yun. Nasa Constitution, bawal yun. Senador, maayong buntag si Admar po ito. Sir, gusto ko lang malinawan. Sa ilalim ng konstitusyon, kung ano yung iprenisenta ng executive na gusto niyang budget para sa susunod na taon, doon lang magdudwell ang Kongreso sa paghimay dito. Pwede lang niyang babawasan, hindi pwedeng dagdagan. So kumbaga, nabanggit mo kanina, mahigit 400 billion pesos ang nadagdag sa orihinal na panukala ng executive. Yes, 450 billion pesos. 450 billion. Tama yun. Kasi nga presidential form tayo. Lahat ng information about the government, hawak yan ng executive branch, ng Office of the President, Chief Executive, alam niya. Tsaka meron siyang Department of Budget Management na nag-a-approach yan. Lahat ng ahensya ng gobyerno linalapitan para hingin ano ba ang inyong mga budget. So sila ang nagbuo niyan, sila nag-aral niyan. At pagkatapos ng kanilang malalim na pag-aaral, supposed to be malalim at seryosong pag-aaral ng mga budget request, ipipresenta na ngayon nila yan sa Kongreso. So meron na pong halaga, may amounts na yung kanilang proposal sa Kongreso. Kung tutuusin, ganito nga yan eh. Sa new programmed appropriations niya, 4 trillion yan. I-estimate na lang natin 4 trillion yan pesos. Tapos meron tinatawag na automatic appropriations. Yun yung sabi ng DBM. Wala na kayong choice dito kasi may mga batas kayong pinasa na sinabi ninyo na kailangan ilaan ito. Pang-retirement, ganyan. So, 1.7 trillion yun. Kaya nga naging 4 plus 1.7, kaya yung budget 5.7 trillion. Tapos may pangatlong pandugtong pa yan, unprogrammed appropriations. Ang sinubmit ng executive sa Kongreso, 281 billion ang kanilang level sa unprogrammed. Okay. Pagpasa ngayon ng Kongreso, pagdating sa new programmed appropriations, wala tayong problema. 4 trillion din ang pinasa namin. Pagdating sa automatic appropriations, ganun din. 1.7 trillion pesos din yung pinasa namin. Pagdating doon sa pangatlo na parte, yung unprogrammed appropriations, ang pinasa ng Kongreso, 730 billion pesos. Dinagdagan ang proposal ng Presidente by 450 billion pesos. Appropriations din yan. Tatlong klaseng appropriations yung binanggit ko po, mga kababayan. Programmed appropriations, automatic appropriations, unprogrammed appropriations. So kung makita mo yung tatlong kategorya ng gastusin ng gobyerno, lahat po yan ay appropriations. Ginagamit yung word na appropriations. At yan din yung nakasulat sa Konstitusyon. Congress cannot increase the appropriations requested by the President for the operations of the government. So yan lang po, ganun lang po kasimple ang instruction sa Congress, hindi pa masunod. Sir, yung proposed budget na nakarating doon dito sa Kongreso, yun din ba yung proposed budget ng executive tapos biglang nagbago nung nagkaroon ng BICAM? Correct. Yan, correct yan. That's correct. Ang pagproseso sa budget ay nag-uumpisa sa House of Representatives. Pero nanggagaling yan sa submission ng Presidente. Kasi nga presidential form talaga tayo eh. Ang sikat Presidente talaga. Siya talaga nagpapatakbo ng gobyerno. May mga independent agencies lang. Pero generally speaking, ang pagpapatakbo ng gobyerno, Presidente. Kasi nga presidential form of government nga eh. Okay. So si Presidente, nag-research na, kumalap na ng impormasyon, nag-connecta na sa lahat ng ahensya, meron na siyang
President's budget. Binibigay niya ngayon yan sa House of Representatives. Pinoproseso ngayon yan ng House of Representatives. Pag tapos na sila, ipapasa nila yan na parang batas. Mayroon na silang panukalang batas. Bill na. General Appropriations Bill. Papasa ngayon nila yan sa Senate. At ganun din, ipapasa rin namin yan ng parang batas. So meron din kaming tinatawag na Senate version. Kung hindi magkamukha yung dalawa, kung hindi eksakto ang itsura ng dalawa, yung House Bill at saka yung Senate version, magkakaroon ng Bicameral Conference Committee. Yun na yun. Tama ngayon yung sinabi mo, Admar or MJ, yung sinabi ninyo na nung pumasa ang budget sa House, yung unprogrammed appropriations, ang level niya 281 billion pesos. Yung pumasa ang budget sa Senado at sa Senate version, ang level ng unprogrammed appropriations? 281 billion pesos. So tugma, walang problema. Tugma din sa President's submission, 281 billion pesos. Pero nung binalik na ngayon yung Bicameral Conference Committee report, magkano na po ang level noong unprogrammed appropriations? 730 billion pesos. So iba, dun biglang nagbago. So sa yung President's budget, 281 billion pesos. House version, 281 billion pesos. Senate version, 281 billion pesos. Final version, after BICAM, 730 billion pesos. So, ganun po kasimple ang ating presentasyon sa taong bayan at sa Supreme Court if ever makafile po tayo ng petition to question this. Para once and for all matapos na itong issue na to, kasi nakikita ko po yung trending. 3 taon na po to na parati na pong kinakargahan ng unprogrammed appropriations. So ganun ang reasoning nila na hindi naman yan kasama sa budget. Paano naging hindi kasama sa budget yan? Sinasabit nga ng presidente yan. Pati sa law na pinapasa namin, kasama din yan. Tapos sasabihin mo hindi kasama sa budget. And paano po mahimay, Senador, kung halimbawa nagtugma yung inyong bersyon sa Kamara, sa Senado, pero pagpunta doon sa BICAM biglang naiba, wala nang may panahon pa ba na himayin nyo yun? Di ba? Naghimay na ang Kamara wala. Dito. Sa Senado, naghimay din kayo. Tapos bigla dito sa BICAM, ganito na yung proposal. Sino nang hihimay doon? Correct, kasi masyadong mabilis. Kasi nga parang magugulat ka. Laki nun, halos lampas doble yun. So ang gagawin na lang natin ngayon, since na-approve na yan, actually pirmado na nga yan kahapon Ngayon kukuha na ngayon tayo nung itemized list kung ano ba yung 450 billion pesos na kinarga sa budget. Makikita naman natin yan, hindi pwedeng hindi bigay sa atin yan. Pero hindi ko pa siya hawak sa ngayon. Pero as a matter of right, mahihingi ko dapat yan at mahihingi rin yan ng taong bayan. Oo, at kayo po mismo ang personal na tututok dyan na Senador. Opo, kasi ginawa ko nga itong issue. Ako lang nakapansin nito Ito pa, Senador, yung 500 billion pesos naman na nakalaan para sa ayuda. Ano pong masasabi nyo rito? Yan ang aking pinapahimay actually. Kasi nagulat ako dyan na meron daw sa pronouncement ni Speaker, meron daw dyan 500 billion pesos na ayuda. So sisilipin ko pa, hindi ko po, nung nabasa ko yun, sabi ko, hindi kaya ito naalaala kung saan ito nakalagay. Pwede kasing nakakalat yan So dapat bigyan nyo muna ako ng panahon para i-trace back ko kung paano nasabi ni Speaker na may 500 pesos na ayuda. 500 billion pesos na ayuda. Sen, huling tanong na lamang po bago po tayo mag-Merry Christmas. May mga pagalaw po ang Kongreso hinggil po doon sa panawagan na sumayo ulit tayo ng Chat-Cha. Kayo po ba bilang Senate Minority Leader via People's Initiative, ano po ang komento nyo doon, sir? Ang People's Initiative, magagamit lamang po yan sa very specific amendment ng Constitution. Kung may magbabago tayo ng isang salita,
meron tayong isang sentence na ayusin o isang idea na ipapasok. Pwede po yan People's Initiative pero matrabaho po yan kasi dapat yan wide, suportado ng halos lahat ng legislative districts and wide and deep. Ibig sabihin nun, malalim din yung pagsuporta sa kada legislative district. Pero yan yung limitasyon. Ulitin ko, ang People's Initiative sa amendment lamang yan. Pero meron kasi isa pang konsepto, revision. Ang ibig sabihin man na revision, yung mas malawak-lawakang pagbabago ng Constitution. Yung more than one idea. Pag ang binabago mo ay more than one idea or more than one part of the Constitution, hindi na po yan amendment. Ang tawag yan revision na. Hindi na po pwedeng People's Initiative yan kasi medyo complicated na yan. Hindi naman kaya i-discuss na yan ng mga taong umiikot, dala-dala papel. Paano mo i-explain sa taong bayan yung pagbabago? So, dalawa lang pong paraan yan. Constituent Assembly, kaming Kongreso, babaguhin namin yung aming karakter na hindi mo na batas yung amin ipapasa kung hindi pagbabago ng konstitusyon. So, yan ang tawag na Constituent Assembly. Ang isa naman, magpatawag ang Kongreso by law ng isang constitutional convention. Pero maghahalal ngayon tayo ng mga delegado. Iba na delegado doon, hindi na yung mga mambabatas. So siguro sa ngayon, ang kaklaruhin, kasi ang ingay kasi nanggaling din sa House na ipaprioritize nila ang constitutional amendments or revision ng ating 1987 Constitution. Siguro ang panawagan natin dito sa mga nag-announce nito, saan yung detalye? 'Di ba? Ano yung detalye? Ano ba pinag-uusapan natin? Puro lang kasi sinasabi economic provisions. O saan doon? Sa which of the economic provisions at anong paraan? Anong magbabago? Kasi ang pag-ingatan lang po natin yung masyadong reckless, yung walang pakialam na pagbubukas ng ating ekonomiya, na baka naman makontrol na ngayon tayo ng mga foreign interests na mga dayuhan, no? So, yan lang ang bantayan natin. Kasi kasi ready kasi tayo na maghihirap ang ating bansa kung di natin buksan ang ating ekonomiya. Ibig sabihin nun, ang pag-asa natin nandun sa mga dayuhan, sa mga foreigners. So mag-ingat po tayo sa ganung klaseng pag-framing nung argumento at baka kumagat tayo na ang savior natin yung mga foreigners na mamumuhunan dito sa ating bansa. Okay lang sana kung namumuhunan sila sa factory, sa paggawa ng mga bagay. Pero kung mamumuhunan sila sa pagbungkal ng ating mga lupa para kunin yung kayamanan sa ilalim ng ating mga lupa, ay delikado tayo ron. Kasi pag nailabas na po yung kayamanan sa ilalim ng ating lupa, hindi na po malalabas yan ng apo natin o ng apo natin sa tuhod. Kasi wala na yun. Hindi naman yun, replaceable na bagay. So yun lang po yung aking open mind po ako, pero sobrang ingat kasi nga kulang pa po tayo sa detalye. Walang detalye. Para po sa mga hindi nakakaalam kung bakit malinaw at in layman's term yung pagkakapaliwanag ni Senator Coco, ito kasi ay bar top notcher kaya magaling ang paliwanag ni Attorney Coco Pimentel. Partner, may mga follow-up ng tanong. Pahabol ko lang, Senador. Pag once na nabuksan, halimbawa, umusad itong planong pagbabago ng konstitusyon, pwede ba na yung economic provisions lang yung tutukan at hindi matatouch yung iba pang mga provision sa mismong konstitusyon, or free for all na yan once na nabuksan yung pag-aamyenda niyan, hindi lang certain na provision doon ang pwedeng palitan? Pag magpatawag tayo ng Constitutional Convention, free for all na yan kasi autonomous body na yon eh. Tsaka hinalal, may mga mandato yung mga delegado doon, hinalal din ang taong bayan. Sabi na bakit nyo kami ililimit sa economic provisions? Buong constitution i-review na namin. So, in that sense, i-concede ko yung pagka-constitutional convention, may sariling isip na po yung convention na yon. So, free for all na po yon. Pagdating po rito sa Kongreso, Constituent Assembly, kung yan man ang aming pipiliin na sistema, pwedeng maging free for all, pwedeng malimitado. Depende po yun sa pagdisiplina namin sa aming sarili. Di ba? Kasi at least masasabi ko yun kasi kami yun eh. Pag Constituent Assembly, sino po yun? Yun po yung House of Representatives saka Senate. Oo. Pero ang aking interpretation, dapat voting separately.
So, ganun po yun. Nasa sa amin po yun. Pero kayo na po ang tumansya kung kumusta ang capacity to discipline ourselves ng present crop of legislators.